Sinabihan ni Jasmine si Mang Berting na sobra siyang natatakot kasi nga akala niya pati siya mawawala na rin. Ang sabi ni Mang Berting, hahayaan ba niyang mangyari yun? Nagawa pa itong nagbiro si Mang Berting at ang sabi pa niya na malayo lamang si Bituka ang kanyang sugat. Pero sa kanila ni Jasmine at Tyrone, alam niya malapit sa puso. Buhay pa pala si Harry at sa kanyang pagising, naalala naman niya kung paano siya kinamumuhian ng husto ni Myrtle nang dahil sa kanyang trabaho. Mga ilang sandali pumasok si Sandro sa kwarto ni Harry dahil gusto siyang makausap ni Harry. Sinabihan ni Harry si Sandro, akala niya kapag pinikit niya kanyang mga mata sa mga maling bagay, magiging okay din ang lahat. Kinuha naman ni Sandro ang kanyang cellphone para i-record ang lahat ng mga sinasabi ni Harry. Dito na nga inamin ni Harry kay Sandro na inutusan siya ni Vito na patayin si Ivy dahil may malaking ebidensya na hawak si Ivy na makaka-expose sa illegal dealings ng kumpanya. Walang takot si Ivy at handa siyang ilabas lahat ng papilis, hindi nga ito nagpapigil kay Tyrone at humingi siya ng sorry kay Sandro dahil siya ang nagplanta ng bomba sa sasakyan ni Ivy. Sana mapatawad siya nito. Nung nalaman ni Sandro ang totoo, tinutukan niya kagad ng baril si Harry dahil papatayin na sana niya ito. Buti na lamang napigilan niya ang kanyang sarili. Pagkatapos aminin ni Harry kay Sandro ang katotohanan, namatay din siya nito. Habang si Iris, sobrang masaya naman siya dahil magkakaanak na silang dalawa ni Tyrone. Natupad na din ang kanyang matagal na pinapangarap. Samantala, tinawagan ni Jasmine si Mira para ipaalam na makakalabas na si Mang Berting bukas at huwag na itong mag-alala sa kanya. Nagtanong si Tyrone kay Jasmine, babalik na ba siya sa bahay ni Aster Fields? Ang sagot ni Jasmine, kailangan din siya ni Mira doon. Pero itutuloy pa rin niya yung napagkasunduan nila ni Lily. Mga ilang sandali lumabas na nga si Sandro sa kwarto ni Harry at ipinaalam na niya sa kanila ni Jasmine at Tyrone wala na si Harry. Pero meron siyang video ng pag-amin ni Harry. Inamin ni Harry na si Vito ang nag-utos sa kanya para pasabugin ang sasakyan ni Ivy. At humingi na nga ng sorry si Sandro kay Tyrone dahil nagkamali siya nito. Para makabawi si Sandro kay Tyrone, binigyan niya ito ng sapat na oras para makasama niya ang kanyang pamilya. May magandang ibinalit ang attorney ni Iris para sa kanya. Makakatulong ang kanyang pagbubuntis sa kanyang paglaya sa kulungan at nung binaril niya si Jasmine, consider na rin yun na puganti si Jasmine. Pwede nilang ilaban na nalaban si Jasmine sa pag-aresto nito. At wala na siyang choice kundi barilin niya si Jasmine. Buti na lamang, lisensyado ang dala niyang baril. Inako na din lahat ni Vito ang iba pang kaso para kay Iris dahil ayaw ni Vito na palakihin ni Iris ang kanyang apo rito. Sinabihan niya si Iris na huwag niyang pababayaan ang kanyang kapatid. Hindi naman hahayaan ni Iris na maiwan ang kanyang ama sa kulungan at gagawa siya ng paraan para makalaya ang kanyang ama. Habang sina Patrick at Lily susuko na rin sila sa mga pulis para gawin ang tama. Ngunit si Petunia nagdadalong isip pa siyang sumuko dahil walang maiiwan sa kanyang mga anak. Mga ilang sandali dumating si Jasmine at sinabihan niya si Petunia na nakikiramay siya nito. Humingi ng sorry si Petunia kay Jasmine at sana mapatawad niya ang kanyang asawa sa lahat na nagawa nito sa kanya. Sinabihan naman ni Lily si Jasmine na binibigyan na niya ito ng mas maraming oras na kasama si Camila, yung silang dalawa ni Tyrone, na wala siya. Para masanay na rin si Camila kay Jasmine at masanay si Camila na wala siya. Kaya huwag natin palalapasin ang pagtatapos ng Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.